Magandang tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Kuha po yan mula mismo sa loob ng Onaiza May 4 na kabilang sa resupply mission sa Ayungin Shoal kahapon. Binomba sila ng tubig mula sa isang barko ng China Coast Guard. Nawasak ang windshield ng Onaiza May 4. 4 na sakay nito ang nasaktan. Muling iginiit ng Amerika ang kanilang suporta sa Pilipinas. Kasunod yan ang pagharang at pagbomba ng tubig ng China Coast Guard sa mga vessel ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Anila, dangerous maneuvers o delikado ang mga hakbang na ginawa ng barko ng China laban sa mga vessel ng bansa na magdadala lamang sana ng supply sa BRP Sierra Madre. Nagdulot daw yon ng pagkasira ng isang bangka at pagkasugat ng ilang Pilipino at paglalagay o pagkakalagay sa alanganin ng iba pang mga sakay nito. Kinukundina raw nila ang paulit-ulit na panggugulo ng China sa mga bangka ng Pilipinas na tumatalima lamang sa kanilang karapatan sa freedom of navigation. Muli raw iginigit ng Amerika ang tungkol sa Mutual Defense Treaty sa pagitan nila at ng Pilipinas na saklaw ang anumang pag-atake sa puwersa ng Pilipinas sa South China Sea. Una nang nagpahayag ng representation ng Chinese Embassy sa bansa bilang pagkondena sa anilay illegal trespassing ng Pilipinas sa inaangkin nilang teritoryo. Ang Ayungin Shoal ay bahagi ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Ipinatawag naman ng ating Department of Foreign Affairs ang Chinese Deputy Chief of Mission sa bansa kaugnay sa mga insidente malapit sa Ayungin Shoal kahapon. 4 na Pilipino ang nasaktan ng bombahin ng water cannon ng China ang isang supply boat ng Pilipinas. Balita natin din Chino Gaston. David and Goliath na naman sa gitna ng dagat. Yan ang naranasan ng resupply ship na Onaiza May 4 ng ma-water cannon ng China Coast Guard sa gitna ng rotation and resupply mission sa Ayungin Shoal. Ayon sa AFP, sadya umanong hinabol at tinarget ng water cannon ang Onaiza May 4 na ilang beses nagtangkang umiwas. Pero maya-maya pa, hindi lang isa kundi 2 barko na ng China ang nambobomba ng tubig. Ayon sa National Task Force for the West Philippine Sea, nagdulot ng minor collision ang anilay dangerous blocking maneuvers ng barko ng CCG. 4 na tauhan ng Onaiza May 4 ang sugatan sa insidente. Nasira rin ang mga bintana ng pilot house. Butas din ang dingding na kahoy. Kaya napilitan ng Onaiza May 4 na bumalik sa Palawan. Bago yan, ang BRP Sindangan naman na isa sa 2 escort ships ng Philippine Coast Guard ang dinigitan ng CCG. Sa isa pang anggulo, dinig ang pagkayod ng barko ng China sa barko ng PCG. Sa sobrang lapit, kita rin ang ilang Chinese crew na kumukuha ng video. Sa gitna ng panggigipit ng China, nagmamasid sa layong 10 nautical miles ang BRP Ramon Alcaraz at BRP Gregorio del Pilar. Sa huli, nakalusot ang Onaiza May 1 at matagumpay na nakapaghatid ng supply at tauhan sa nakasadsad na BRP Sierra Madre sa Ayungin. I would consider China a clear and present challenge to the Philippine Navy in the West Philippine Sea. The situation is not normal, it's not anymore normal, but we are up to the challenge. Ang insidente kinundena ng Ambassador ng Amerika at United Kingdom. Naghayag din ng pagkabahala ang mga ambassador ng Germany, Japan, Australia at European Union. Pero ayon sa China Coast Guard, ang barko ng Pilipinas ang sadyang bumangga sa isa sa kanilang mga barko. Ang Pilipinas daw ang responsable sa insidente. Mapanlin lang din umano ang mga salita nito at nang uudyok ng gulo sa rehiyon. Hindi po tayo ang nagpapataas ng tensyon dito. Sila ang nagpapataas ng tensyon. We do not respond to aggression and bullying from the Chinese Coast Guard. Kumbaga, we just take whatever they're doing. Babala ng security analyst na si Professor Renato de Castro, posibleng tanda ito ng mas agresibong polisiya ng China na dapat tugunan ng Pilipinas at mga kaalyado nating bansa. The purpose is really to inflict harm. Before it's just to intimidate us, the purpose now is to inflict harm. So what would be next?
Dahil sa insidente, ipinatawag ng DFA ang Chinese Deputy Chief of Mission para ipaabot ang protesta ng Pilipinas. Giit ng Pilipinas, dapat umalis na ang mga barko ng China sa Ayungin Shoal na bahagi ng ating exclusive economic zone at continental shelf. Mula nang maupo si Pangulong Bongbong Marcos sa pwesto, umabot na sa 142 ang mga protestang inihain ng Pilipinas laban sa China. Chino Gaston nagbabalita para sa GMA Integrated News. Arestado ang isang habal-habal driver dahil sa pagbebenta ng shabu sa Quezon City. Aminado rito ang suspect. Balitang hatid ni James Agustin. Walang kawala sa drug bypass operation ng Batasan Police ang 45 anyos na habal-habal rider na nagtutulak umano ng shabu sa barangay Ode Balara, Quezon City. Inaresto ang suspect matapos mabilhan ng operatiba ng droga. Ayon sa pulisya, mga kapitbahay ang nagsumbong tungkol sa iligal na gawain ng suspect. Nakuha mula sa suspect ang nasa 50 gramo ng umano'y shabu na nagkakahalaga ng 340,000 pesos. Malakihan din daw ang operasyon ng suspect sa barangay Ode Balara. Halos mga parokyano rin niya, is yung mga kapwa habal-habal rin niya, mga pedicab driver dun sa area. At the same time, yung mga ibang kapitbahay din niya na lulong din sa illegal na droga. Sa isang linggo po, ang kaya niyang ubusin is 100 grams ng illegal na droga. At sa loob ng isang buwan, kaya niya umubos hanggang 400 grams ng shabu. Dati nang nakulong ang suspect dahil din sa kasong may kinalaman sa droga. Aminado po siya nagbibenta kayo ng droga? Opo. Bakit po kayo nagbibenta ng droga? Gawa po ng kahirapan ng buhay. Sinampahan ng suspect ng reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. James Agustin nagbabalita para sa GMA Integrated News. Papaliko sa kalsadang motorsiklong ito sa Lipa, Batangas nang biglang may gumitkit na truck sa kanyang likuran. Doon na siya nabangga ng truck at nakaladkad. Nadala pa sa ospital ang rider pero namatay rin kalaunan. Ayon sa pulisya, wala pang isinampang reklamo laban sa truck driver. Nakatakdang mag-usap ang pamilya ng rider at ang may-ari ng truck. Naharang ng Bureau of Immigration ang isang Pilipinang posibleng biktima ng mail order bride scheme. Ang modus, nagpapanggap na asawa ng Chinese ang isang babae para makalabas ng bansa at makapagtrabaho abroad. Balita hatid ni Salima Refran. Newlyweds na biyaheng Shenzhen, China ang pakilala ng 20 anyos sa Pinay at Chinese na asawa umano niya sa immigration sa NAIA Terminal 3. Pero kahit may marriage certificate mula sa Philippine Statistics Authority, kaduda-duda raw ang mga sagot nila. Hanggang mabistong mail order bride sa China ang Pinay. Pumayag umano siya para makapagtrabaho abroad. Silang dalawa po talaga ay hindi mag-asawa. Umamin ang biktima na nakuha lamang po nila yung marriage certificate through an agency. Nagbayad daw po sila ng 45,000 pesos doon sa ahente para po sa pagpoproseso ng marriage certificate. Nasa kustudiya na ng Interagency Council Against Trafficking o IACAT ang biktima at ang Chinese na lalaking kasama niya para sa investigasyon at paghahain ng mga kaukulang reklamo. Bago nito, ilan pang kaso ng mail order bride ang naharang ng BI. Na huwag papatol po sa mga ganitong offers dahil malaki po ang tsansa or posibilidad na tayo po ay maka-experience ng kapahamakan sa bansang pupuntahan natin. Samantala, pinaiimbestigahan rin ng Department of Justice sa NBI ang paglaganap ng mga peking Philippine documents na ginagamit ng mga banyaga. Bukod sa travel documents, gagamit din daw ito sa illegal na aktibidad. Pag masyado ng rampant po yung pagpepeke ng mga public documents na ito, magkakaroon na ng mistrust doon sa ating mga ahensya na nag-i-issue ng mga valid documents na ganito. Salima Refra, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Masigla o in good spirits daw si dating First Lady Imelda Marcos matapos ma-ospital ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. Base po sa sinabi ng mga doktor sa Pangulo, binigyan ng antibiotics ang dating First Lady para mawala ang kanyang pneumonia at lagnat. Maayos din daw ang paghinga ng dating First Lady. Bago yan, sinabi ni Senador Amy Marcos na may ubo ang kanilang ina. Nagdoble ingat sila kaya pinospital ang dating First Lady na 94 years old na. Hindi na pwedeng mag-issue ng ticket ang traffic enforcers mula sa mga LGU ng Metro Manila sa mga motoristang lumalabag sa batas trapiko. Base yan sa naging desisyon ng Supreme Court.
Kabilang din sa mga hindi na nila pwedeng i-issue ang mga ordinance violation receipts laban sa mga motorista, maliban na lang kung otorisado ang mga yan ng MMDA. Diniklara ring null and void o walang bisa ang mga ordinansa ng mga LGU na may kaugnayan dyan. Anila, valid ang inilabas na joint circular ng MMDA tungkol sa single ticketing system, kaya dapat yun ang ipatupad. Sa kabila ng desisyon, sinabi ng SC na hindi na matitibag ang autonomy ng mga LGU dahil sa naging desisyon. Pinoprotektahan din daw kasi ng MMDA ang kanilang mga interes. Wala pang komento ang Metro Manila Council kaugnay nito. Mga mare, perfect ngayong International Women's Month. Empowered na rumampa sa kanilang media conference ang female sparkle artist na kabilang sa Sparkle 10. Confident sa runway sina Faith De Silva, Ashley Ortega, El Villanueva, Lexi Gonzalez, Shuvi Etrata, Angel Guardian, Lizelle Lopez, Lian Valentin, at Rabia Mateo. Kasama rin sa Sparkle 10 si Kate Valdez, pero hindi siya nakadalo. Goal ng Sparkle 10 na ma-empower ang mga babae sa iba't ibang aspects ng buhay at mahikayat sila sa kanilang craftsmanship. Full support sa media conference sina GMA Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez, Senior Vice President for Program Support Department and Chief Risk Officer Reggie Bautista, at Sparkle Vice President Joy Marcelo. It's also breaking the stereotypes. Kasi dati when we think of a sexy actress, yun lang yung kaya niyang i-offer. Ang iniisip lahat ng mga karamihan ng tao is physical lang ang kailangan mong i-improve. Nakakalimutan natin na we have to feel good about ourselves in order for us to look good and do good unto others. Nakita natin na these are strong women. They have goals, they have dreams, and they're on their way to achieve them. Ito na ang mabibilis na balita. Ginising ng naglalagablab na apoy ang mga taga-barangay Biwas sa Tanza, Cavite. 5 bahay ang nasunog. Ayon sa BFP, 4 ang naiulat na nasawi matapos hindi makalabas ng bahay. Sugatan naman ang isa pa nilang kaanak. Iniimbestigahan pa ang sanhi ng apoy. 3 naman ang patay matapos magbanggaan ang 2 motorsiklo sa Erosin, Sorsogon. Base sa impormasyon, sakay ng isang motor ang 3 estudyanteng babae na galing daw sa isang sayawan at pawang mga lasing. Sinalubong sila at nakabangga ng isa pang motorsiklo na kumain sa kanilang lane. Patay ang 2 driver ng motorsiklo at isang angkas. Sugatan naman ang isa pang angkas. Nagkasundo na ang mga pamilya ng mga sangkot na hindi na magsasampa ng reklamo. Tinawag ng abogado ni Pastor Apollo Kibuloy na persecution o panguusig ang ginagawa ng gobyerno sa leader ng Kingdom of Jesus Christ. Sinabi yan ni Attorney Ferdinand Topacio matapos ipakontempt ng Senate Committee on Women and Children si Kibuloy. Hindi na naman kasi sumipot si Kibuloy sa hearing kaugnay po yan sa mga umunoy pang-aabuso sa mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ kahit ipinasupina na siya. Sa sulat na unang ipinadala ng kampo ni Kibuloy, iginiit nilang labag sa karapatan ng kanilang kliyente kung pipilitin siyang humarap sa Senate Committee na idineklara na siyang guilty. Nag-iisang tumutol si Senador Robin Hood Padilla sa contempt order kay Kibuloy. Sa ilalim po ng Rules of Procedure, majority vote ng komite ang kailangan para mabaliktad ang utos. If we allow witnesses of the Senate to simply claim that appearing before a committee would violate his or her constitutional right to be presumed innocent and his or her right against self-incrimination, wala na pong kapangyarihan ang ating Senado maglunsad ng mga investigasyon. Hindi po uobrang ganitong mga excuse. Balik po tayo sa mga balita sa bansa. May mag-asawang senior citizen na natagpo ang patay sa nasunog na bahay sa Cubao, Quezon City. Inimbestigahan ng kasambahay nila na nagtangkang takasan ng mga otoridad. Balita hatid ni Bam Alegre. Nasunog ang residential property na ito sa Stanford Street, Barangay E. Rodriguez, Cubao, Quezon City, pasado alas 8 kagabi. Mabilis na apoy ang sunog na umabot sa unang alarma, pero trahedya ang tumambad sa pinangyarihan ng sunog. Kinumpirma ng pamunuan ng barangay na nasawi ang mag-asawang senior citizen, edad 77 at 80, pero hindi pa nila matukoy kung sa sunog ba talaga nasawi ang dalawa.
Well, actually, may dugo kasi. Kaya bahala na yung investigate sa bandang ulo. Pero bahala na yung investigator na mag-establish kung ano yung mga nakita nila at na-investigahan nila yung nasabing pangyayari, kung arson man yan or talagang mayroong crime na ginawa at sa pamamagitan ng pagtatago ng kanyang krimen ginawa. Nakaligtas ang kasambahay ng mga biktima pero naghinala ang barangay dahil nauna siyang lumabas ng bahay at may bitbit pang maleta. Katulong lang naman yung kasama nila din. Katulong lang na at the same time, nasa custody ko actually yung tao dahil nasa investigasyon pa ng fire. Kailangan i-assess nila kung namatay siya sa sunog or namatay sa foul play ang nasabing ano. Kaya kailangan nilang establish muna yung nasabing insidente para sa ganun ay managot. Dinala ang kasambahay sa barangay hall habang nag-iimbestiga ang mga otoridad. Pero tumakas daw ang kasambahay matapos magpaalam na magbanyo lang. Mula sa ikalawang palapag, lumundag siya at makikitang kumari pa siya paalis. Gayunman, mabilis siya natunto ng mga tanod habang naglalakad papuntang sakayan dahil wala rin siyang tsinelas. Dinala ang kasambahay sa pinangyarihan ng sunog para sa investigasyon ng Bureau of Fire Protection. Pero gate ng kasambahay, wala siyang ginawang masama. Kahit anong sir ang ginagawa niyo sa akin, wala akong ginagawa na masama, hindi ko kaya yun. Bam Alegre, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nasirang bahagi ng Unay sa May 4 ilang tauhan ang nasugatan sa pinakabagong insidente sa pagitan ng China Coast Guard at Pilipinas sa Ayungin Shoal. Nakasalang po sa Balitang Hali si International Studies Professor Dr. Renato De Castro. Magandang umaga and welcome sa Balitang Hali. Magandang umaga, Connie. Magandang umaga, Rafi. Kamusta po kayo? Okay naman po, pero ito talaga, Professor, no, sa kabila ho ng pambobomba ng tubig ng China Coast Guard sa Unay sa May 4, hindi po ito pinatulan ng Philippine Coast Guard. As always, gano'n naman. Tama ho ba yung naging tugon kaya ng PCG? Una ho kasi dapat intindihin ho natin ano yung kaibahan ng ating Coast Guard at saka nung Chinese Coast Guard. No, ang Chinese Coast Guard ho, pinorm yan ng 2018. No? Nung pinorm na yung kanilang Coast Guard, iba ho yung purpose ng China. No? Kasi usually yung Coast Guard natin, Coast Guard ng Japan, Coast Guard ng Amerika ho, kumbaga constabulary of the sea yan, to maintain order. Pero yung Chinese Coast Guard ho, ang termino na ginagamit nila, ang Chinese Coast Guard ay dulo ng isang sibat. Sibat, no? Sibat para sa kanilang pananakop. Kasi ang gulo talaga ng China, pananakop. Conquest, maritime expansion. So ang pinakadulo niyan yung Coast Guard, kasama yung maritime militia, saka yung People's Liberation Army's Navy. Ngayon ho, ang People's Liberation Army's Navy, ang pinakamarami ng bangko, dahil pa nila ang US Navy. I see. So ang gulo talaga nila pananakop, at nung ginawa ho nila yung Chinese Coast Guard, ginawa ho ng China, ma-decommission niya ho yung mga warship ng People's Liberation Army's Navy, armado pa rin sila, nandun yung mga automatic cannons, nandun yung mga machine gun, pininturahan lang ho nila ng puti. Tapos nilagyan nila ng itim na mark, Chinese Coast Guard. Okay. So talaga ho, nangyayari yan kasi iba yung purpose ng China, iba ho yung purpose ng ating Coast Guard. Kanila ho talaga pananakop. Okay. So yung pagbangga, una ho yan, nagiging harassment lang, dangerous maneuver. Ngayon pagbangga, pero sinasabi ko nga ho, dahil armado yung kanilang Coast Guard, pag napiko na ho sila sa atin at nakikita ko na pipiko na, baka gumamit na rin ho sila talaga ng kinetic force o dahak. Okay, pero Professor, kasi dahil... iba ho talaga ang goal nila Opo, Professor, kung magkaiba nga ho ang goal, hindi ho ba dapat mag-adjust na rin tayo kasama ho ng mga iba pang mga bansa na nagkokondena, no, sa ginagawa hong panghaharas ng CCG sa ating pong PSG? Well, kasi ang goal naman talaga natin, resupply lang, at ang goal talaga natin, gat maaari, ayaw mag-escalate. Pero ginagamit ho talaga ng China yung escalation ladder. Nasa kanila ho kumbaga initiative. Kasi ang goal talaga ho nila, sakupin I-drive away ho talaga, hindi lang yung resupply, balak rin ho nila alisin yung BRP Sierra Madre, at paalisin ho lahat pwersa natin sa Pag-asa, sa ano. Kasi gusto nila talaga ma-realize ho yung
goal nila. No? Tandaan mo natin last year, no, na naglabas ho yung Chinese Ministry of Natural Resources nung 10-9. Natatandaan niyo ho? Yes, 10-9. apo. So sa lahat ho nila, sabi nila, amin to. Kaya dapat wala ditong nangingisda, wala dito dapat Coast Guard or Navy ng ibang bansa. Kung dadaan man sila dito, hihingi sila ng permission. Okay. So ayun ho talaga yung case natin, no? Pero ang goal ho natin, hanggat maaari maging peaceful, we rely on diplomatic process, pero talagang ginigipit po talaga tayo ng China. So sinasabi niyo po, Professor, hindi sumusunod sa panuntunan ng mga Coast Guard itong China dahil yung iba. Lakasan, hindi ko kayo madinig, sir, ma'am. Ang sinasabi niyo po ay hindi sumusunod itong China Coast Guard sa panuntunan, international na policy ng mga Coast Guard sa iba't ibang panig ng mundo. Itong China Coast Guard dahil iba yung kanilang formation, ika nga. Hindi ko po kayo madinig. Pwede yung lakasan. Ayusin niyo lang po yung sound. Hindi ko po madinig eh. Okay. Lalakasan ko lang po yung aking boses. Ano po, Professor? Dinig niyo na po ako? Okay. Hindi ko. Sorry po. Okay. Medyo nagkakaproblema lang po tayo sa ating linya ng komunikasyon. Professor, dinig niyo na po ako? Hindi ko po madinig eh. Alright, subukan na lang nating balikan at ayusin ang ating linya ng komunikasyon muna kay Professor. Very interesting. Ayan, dinig ko na po. Ayun. Ayan Okay. po. Dinig niyo na po ako, Professor? Yes. Ayan. Yung binabanggit ko po is hindi sumusunod itong China dahil iba yung kanilang panuntunan. So, hindi sila sumusunod sa international policy ng mga Coast Guard. Pwede ho ba maging basehan ito para sila sampahan ng reklamo? Well, mag-file tayo ng case. Hindi naman pinapansin din ng China yung arbitral ruling ko eh. So, we will have to stick yung policy natin na resupply. Pero, eto, no, I hope this will not happen. Nung pumunta ho dito si Vice President Kamala Harris, sinabi niya ho, any attack on Philippine public vessel, Coast Guard, Armed Forces of the Philippines, and of course yung Philippine Navy, would invoke the Mutual Defense Treaty. Paano ito? Meron nang na-injure na mga Pilipino? Ano po? Paano po ito? Meron nang injured na mga Pinoy dito sa huling insidente? Matitrigger na po ba ito yung MDT? Hindi pa ho kinetic yung ginagamit. Hindi pa ho talagang lantaran dahap. So hindi pa natin masasabi ho yan na talagang this would invoke the Mutual Defense Treaty. Pero I suspect ho, nagko-consult na ho tayo with our ally and with other security partners. Kasi concerned din ho sila sa ginagawang pananapo po ng China. Kasi kung pwedeng gawin ho ng China sa atin, gagawin din ho nila sa Japan, ginagawa na ho nila sa Taiwan. So talagang ang goal talaga ng China, talagang pananako po, hindi lang sa South China Sea, hanggang sa East China Sea, hanggang Taiwan pa nga po eh. Para lang po sa maintindihan ng ating mga manonood, ano kayang basihan ng China dito sa kanilang mga aksyon? Sabi nyo, hindi na lang pang-i-intimidate eh. Ano kayang basihan nila? Gagamitin ko ho yung termino na ginagamit ho ni Secretary Ibo Isidoro. Pananakop. Okay. Maritime expansion. Kumbaga sakupin ho yung karagatan. Okay. Hindi lang ho ng South China Sea hanggang East China Sea ho. Kaya meron din ho sila issue with Japan sa Senkaku. Kasi sinasabot rin ho nila yung Senkaku at balak rin ho nila sakupin ang Taiwan. Opo. At of course, hindi po ito sikreto, no? Dahil nakasulat po ito doon sa kanilang 100-year plan, hindi ho ba? Na talaga mag-expand sila. Hindi talaga ito sinisikreto ng China, hindi ho ba? Dahil nakasulat ito doon sa kanilang 100-year plan. Hindi ho nila. Kasi tignan lang ho natin yung mapa nila eh. Yung 9-9 naging 10-9. So pag talagang sinasabi nila, amin to. Nilagyan namin ng dot, amin na to. Sa ilalim po ng kayo eh. Wala kayong magagawa. Kaya ang rule of the Tamang China ho, might makes right. Makapangyarihan kami, gagawin namin to. Tandaan ho natin yung sinabi ng Chinese Foreign Policy Counselor nung meron ho tayong summit sa Hanoi 2010. Nung nagalit ho ang China sa ASEAN countries, dahil nagsabi ho ang Amerika, si Secretary Hillary Clinton ho noon, no? July 2010, no, nagalit ang China kasi nagsabi ho ang Amerika, meron kami interest sa South China Sea. Hinarap po ng Chinese Foreign Policy Counselor ho, yung Foreign Minister ng Singapore at sinabi ho sa ASEAN,
China is big. ASEAN countries are small. This is a reality that you will have to face. Saan mo kayo talagang pinamumukha ho sa atin. Malakas kami, makapangyarihan kami, at dapat malaman rin ho natin. No, kaya medyo malaka ho ang ulo ng mga Chino. Sila na ho, merong pinakamaraming barko sa Navy nila. Opo. Daig na ho nila ang US Navy. Opo. Gagamitin ko lamang yung kanina hong pahayag ni Senator Tolentino. No? Sabi niya, 95.5 naman ng mga bansa ang ating pong nakikitang sumusuporta ho. No? Dahil meron naman talaga tayong 2016 arbitral ruling ukol po dito. So, kailan ho ba po pwedeng mapag-usapan siguro nito mga sumusuportang bansa na iba pa, no? Na malalaki rin, para magkaroon po ng mas sabihin na natin ngipin, ano? Yung ating pong mga nakikita ngayon dyan po sa West Philippine Sea na paggigipit sa atin ng China, pero ngipin on the part naman ng PCG at ng ating pong bansa. Katuwang yung ating pong mga kaalyado. Unang-una ho, dapat natin intindihan, mahabaan labanan ho to. No, hindi lang ho to, it's a matter of acquiring naval assets. This will entail ho a national strategy ho, na inumpisa na ho ng ating gobyerno, na naglabas na ho tayo ng tinatawag natin Active Archipelagic Defense Strategy. Na talagang puprotektahan ho natin, mag-i-invest ho tayo sa ating Navy, sa ating Coast Guard, isi-ship na ho natin yung armed forces natin away from internal security to external defense, at itataas ho natin ang defense budget natin. So ang focus ho talaga natin, protektahan ho natin yung ating archipelagic waters, internal waters, at yung exclusive economic zone, hindi lang po sa West Philippine Sea, South China Sea, pati ho doon sa Pacific, sa Bentham Rise. Yes. Pero mahaba ang laro ho to, at it would entail investment. So, pero ang importante ho, the government has already taken the first step. Ayon nga ho sa isang Chinese saying, a journey of 1,000 miles starts with a single step. And we have to support our government ho. Kasi ho talagang malawakan ho to, mahabaan. Labo po to. Mag-aabang tayo sa mga susunod na kabanata. Hopefully, hindi naman ho maging marahas, no? Sa mga susunod pa. Marami pong salamat sa inyo pong oras na ibinigay sa amin. Maraming salamat po. At thank you po. Thank you, sir. Yan po naman si International Studies Professor Dr. Renato De Castro. Mabibilis na balita po tayo. Patay ang isang driver matapos bumangga ang minamaneho niyang truck sa isang poste ng Skyway sa South Luzon Expressway. Base sa investigasyon, may nakagitgitang motorsiklo ang truck. Iniwasan ito ng driver at doon na bumangga ang truck sa poste at tuluyang tumagilid. Sa lakas ng impact, naipit sa loob ang driver at ang kanyang pahinante. Tumagas din ang langis ng truck na naging dahilan para sumemplang ang ilang motor. Arestado ang dalawang kawani ng Butuan LGU dahil sa pagtutulak ng iligal na droga. Nasa 1 kilo ng hinihinalang shabu na may halagang mahigit 6 na milyong piso ang nakumpiska mula sa kanila. May nakuha ring pera at ilang drug paraphernalia. Hindi nagbigay ng pahayag sa media ang mga suspect na mahaharap sa kaukulang reklamo. Magbabalik sa Miss World stage si Kapuso actress at Miss World 2013 title holder Megan Young. Magsisilbing presenter si Megan sa 71st Miss World Competition na gagawin sa Geo World Convention Center sa India ngayong Sabado. Kinilala rin ng Miss World Organization ang husay niya sa pag-arte, modeling at hosting. Ramdam naman ng netizens ang excitement ni Megan sa kanyang comment. Makakasama niya as co-host sa competition ang renowned Indian filmmaker na si Karan Johar. Huli cam sa CCTV ang 4 na rider na tumigil sa isang kanto sa Barangay Giwan, Zamboanga City noong linggo ng madaling araw. Bumaba ang lalaking sakay ng asul na motorsiklo. Inalis niya ang kanyang helmet at saka inihampas sa lalaking sakay ng pulang motorsiklo. Natumba ang sinaktang rider. Nakisali na rin sa pambubugbog sa biktima ang isa pang rider. Tumigil lang sila nang may ibang motoristang dumaan. Kwento ng biktima, sinitalang niya ang 3 motorista na humarang daw sa daan. Naisumbong agad sa pulisya ang insidente kaya nahuli ang mga suspect. Ayon sa kapitan ng barangay, nakipag-areglo na ang 2 suspect at nangakong sasagutin ang pagpapagamot sa biktima. Kinilala ni Pangulong Bongbong Marcos ang hindi matatawarang samahan ng ASEAN at Australia para
mapanatili ang seguridad at kooperasyon sa rehiyon. Mula po sa Melbourne, may ulat on the spot si Ian Cruz. Ian? Connie, pasado alas 2 na nga ng hapon dito sa Melbourne at nagpapatuloy nga yung huling araw ng ASEAN-Australia Special Summit dito. Sa Leaders Plenary dito sa Melbourne Convention and Exhibition Center kanina umaga, sinabi ni Prime Minister Anthony Albanese na handa ang Australia na makipagtulungan sa ASEAN para matiyak na ang prinsipyo ng soberanya, integridad ng teritoryo, pagkakapantay-pantay at kalayaan ay kinikilala. Sa ganitong paraan daw, matitiyak ang seguridad, pagiging bukas at paunlad ng Indo-Pacific kung saan nasa gitna nito bilang arkitekto ang ASEAN. Umaasa si Albanese na sa pag-alis ng mga lider ng ASEAN ay magkakaroon ng malalim na pangunawa sa garantiya ng Australia sa ating rehiyon at magandang kinabukasan. Narito ang pahayag ni Prime Minister Albanese. Our understanding that more than any other part of the world, Southeast Asia is where Australia's destiny lies. This is why we will continue to support your ASEAN outlook on the Indo-Pacific and ensure the stability and peace of our region. Sa kanyang intervention, nagpasalamat si Pangulong Bongbong Marcos sa tagumpay ng co-hosting ng summit ng Australia at Lao PDR. Sabi ng Pangulo, sa nakalipas na 50 taon, napatunayan ng Australia ang suporta sa ASEAN sa pagpapatuloy ng kanilang positibong papel para matiyak ang seguridad at katatagan ng Indo-Pacific region. Sa maritime cooperation, pinasalamatan ni Marcos ang Australia sa parati nitong pagsuporta sa rule of law sa UNCLOS at sa 2016 Arbitral Award pabor sa Pilipinas. Kaya naman patuloy nitong hinikayat ng Australia sa bilateral engagement nito at sa pamamagitan ng ASEAN ay matiyak ang kapayapaan at katatagan sa pamamagitan ng confidence building, preventive diplomacy at pagresolba ng sigalot sa ating rehiyon. Ukol naman sa climate change at clean energy, sinabi ng Pangulo na nangunguna ang Pilipinas pagdating sa mga bansang nakakaranas ng masamang epekto ng nagbabagong panahon, gaya ng matitinding bagyo at tumataas na level ng tubig sa dagat na patuloy na banta sa ating saribuhay o biodiversity at kalikasan, gayon din sa agrikultura, seguridad sa pagkain at kabuhayan. Iginiit ng Pangulo na dapat magkaroon ng matapang na aksyon sa domestic at international fora para magkaroon ng climate justice. Muli ring inulit ng Pangulo ang offer ng bansa na maging host ng Board of Loss and Damage Fund para sa benepisyo ng mga bansang apektado ng climate change. Sa Government House naman ng State of Victoria, isinasagawa ngayon ang Leaders Luncheon at Retreat. Pumirma sa guest book ang mga leader kasama si Pangulong Bongbong Marcos sa nagkaroon ng pagkakataong hawakan pa ang koala bear na native animal dito sa Australia. Sa ngayon nga, Connie, ay hinihintay pa natin yung magiging pahayag ng mga leader dyan sa kanilang retreat sa Government House nga ng State of Victoria at patuloy tayong mag-aantabay sa mga pinakahuling kaganapan. At mula nga rito sa Melbourne, Australia, ako si Ian Cruz, nag-uulat para sa Balitang Hali. Maraming salamat, Ian Cruz. Sinampahan ng ilang empleyado ng Makati City LGU ng reklamo si Taguig City Mayor Lani Cayetano at ilang opisyal ng Taguig LGU. Kasunod dyan ng pansamantalang pagpapasara sa Makati Park and Garden at katabing Aqua Sports Arena. 3 sa mga empleyado ang nagsampa ng reklamong illegal detention laban sa kanila. Grave coercion naman ang inihain ng isa pang complainant. Ayon sa kanilang abogado, hindi nagbigay ng babala ang Taguig LGU na makukulong sa loob ang mga tauhan ng Makati City LGU. Hinihingan pa ng GMA Integrated News ng reaksyon si Mayor Cayetano kaugnay niyan. Plano naman ng ni DILG Secretary Benher Abalos na pagharapin ang mga alkalde ng 2 lungsod para masolusyonan ang issue. Patuloy rin ang pagbabantay ng pulisya sa lugar. Mga kapuso, isa rin ho ba kayo sa na-log out o hindi ho nakapagbukas ng inyong account sa ilang social media app? Dahil po yan sa naranasang global outage sa Facebook, Messenger at Instagram pasado alas 11 kagabi, oras sa Pilipinas. Naging trending topic pa ito sa social media platform na X. Batid naman daw na pamunuan ng Meta ang nangyari. Base sa kanilang status page, nagkaroon daw ng major disruptions sa ilan nilang business tools. Humingi sila na paumanhin sa mga naapektuhan. Bandang alas 2 po na madaling araw kanina nang mag-post ang Facebook ng "And we're back."
Ayan, Rafi, kabilang ka ba dun sa mga nabiktima ng outage ng Facebook app? Buti na, madaling araw. buti na lang, hindi kasi busy ako sa trabaho. O, di ba? Hindi ako nag-check ng Facebook. 11 p.m. Oo nga, di ba? Dahil dyan, marami nga po yung nagpanic. Ayan, sabi kayo ng mga netizens. Si John Vincent Ocampo, ambivalent feeling o nagkaroon lang daw siya ng mixed emotions dahil sa nangyari. Pero magandang paraan daw yun para makapagpahinga mula sa social media. Oo nga, detox din. At literal na aberya naman daw ang nangyari para kay Angelica Galvez. Nag-brainstorming daw kasi silang magkakaklase nang biglang mag-down ang meta. Ayun naman. Sabi naman ni J. Mart Manuel, ay akala niya daw need niya raw magpalit ng cellphone. Buti na lang daw at nabalita niya sa internet ang nangyari. Para naman kay Anthony Partible, patunay daw yan ng malaking papel na ginagampanan ng social media sa buhay natin. Nawindang daw kasi ang lahat ng mangyari ang aberya. Ayan na nga, mga kapuso, makisali sa aming online talakayan sa iba't ibang issue. At kung may mga naisin po kayong maibalita sa inyong lugar, mag-PM na sa Facebook page ng Balitang Hali. Sa kulungan ng bagsak ng grupong nasa likod ng umunoy pambubudol gamit ang sabong panlaba. Dahil sa sumbong ng 3 biktima, dinakip ang 16 na lalaki at 1 babae sa Pulilan, Bulacan. Ang estilo raw ng grupo, mangharang ng mga motorista, papalibutan, bobolahin hanggang mapabili ng overpriced na sabon. 10 sachet para sa 800 pesos. Ayon sa barangay chairman ng Barangay Santo Cristo, Pulilan, Bulacan, wala raw maipakitang business permit at valid ID ang grupo. Nahaharap sila sa reklamong swindling. Sinubukan ng GMA Integrated News na hinga ng pahayag ang mga suspect pero tumanggi sila. Samantala, patuloy pa rin po ang operasyon ng National Food Authority sa kabila ng suspensyon sa mahigit 100 kawani nito. Sabi ng Department of Agriculture, magkakaroon ng Emergency NFA Council meeting ngayong araw para masiguro na tuloy-tuloy pa rin ang serbisyo ng NFA sa mga magsasaka. Kasalukuyang iniimbestigahan ng NFA kaugnay sa pagbenta umano nito ng bigas nang hindi naman dumaraan sa public bidding. Iniimbestigahan din ang pinaboran ng umano nilang rice traders. Tumangging magbigay ng pahayag si suspended NFA Administrator Roderico Bioco dahil gumugulong na raw ang investigasyon. Suportado naman ng ilang mambabatas ang suspension o ang suspension order sa ahensya. Nakatakda bukas ang pagdinig ng Kamara kaugnay po sa umano'y paluging pagbenta ng buffer stock na bigas ng NFA. Tiniyak naman ng DA na makikipagtulungan sila sa mga isinasagawang investigasyon. Nag-match sa DNA ng inarestong Pinay ang DNA na nakita sa murder weapon na ginamit umano sa pagpatay sa mag-asawa sa Tokyo, Japan. Yan ang impormasyon mula sa Tokyo Police na nakarating sa ating Department of Foreign Affairs. Sa ngayon, nananatili sa detention facility sa Tokyo ang Pinay kasama ang isa pang Pinoy na iniimbestigahan din sa krimen. Bago matapos ang buwan, inaasang maglalabas ng desisyon kung may sapat bang ebidensya na sampahan ng reklamong murder ang 2 Pilipino. Nauna na silang inimbestigahan para sa umano'y pag-abandona o pag-iwan nila sa nakita nilang bangkay ng mag-asawa. Krimen po yan sa Japan. Nagbigay pugay ang ilang showbiz personalities sa yumaong multi-awarded actress na si Jacqueline Jose. Kabilang dyan si Tanya Garcia na nakasama ni Jacqueline sa serye na Sana Ay Ikaw Na Nga. Nagbigay pugay rin si Jasmine Curtis Smith kay Jacqueline na nakasama niya naman sa The World Between Us. Ikinalungkot din ni Senator Robin Hood Padilla ang pagkamatay ni Jacqueline. Out of the blue, mga ngamusta, mag-greet, happy birthday Tanya, gusto ko ng chicharon Tanya, padala mo ako, papadala namin siya, and tuwang-tuwa siya sa mga ganun, yung little things. Marami akong mga saloobin na na-share sa kanya, nag-guide niya ako sa mga maraming bagay, kaya talagang I am lost for words and napakalungkot actually, napakalungkot. Gumawa kami ng resolution para kilalanin yung kanyang talino sa pag-arte. Kasi siya yung nagbigay sa atin ng karangalan sa Cannes Film Festival. Naging Best Actress yan. Sa Facebook, nagpaabot din ng mensahe ng pakikiramay at pagkilala sa kanyang galing ang pamunuan ng Cannes Film Festival. 2016 nang manalo si Jacqueline doon bilang Best Actress para sa pelikulang Marosa.
Abiso naman para sa mga gustong maging certified kapuso, may mga opening po ang GMA Network Incorporated sa iba't ibang departamento tulad ng Creative, Sales and Marketing, Project Events Management, Digital Media at Techno-Creative Department. Para sa buong detalye at iba pang kapuso job openings, bisitahin ang careers.gmanetwork.com. Talagang napaka-importante syempre ng sapat na tulog, lalo na syempre sa mga bata, di ba? Oo nga, nung mga bata nga tayo, di ba? Lagi tayong pinapatulog sa hapon. Tama. O, di ba? Kaya tanghali para raw tumangkad. Pero ayaw natin, di ba? Kaya mo hindi nag-work. Oo, pero may isang bata sa Batangas City na hanep kung mag-siesta. Para ayaw na kasing gumising. Are you sure he's sleeping, Mami? Let me check the hands niya. Why is he not doing this? He's really sleeping. Right here. Oh. May pahilig pa. Parang napakahimbing ng tulog ni Rafa pagka-uwi ni Daddy Lorenzo. Pero sigurista si Daddy. Kung tulog na raw kasi talaga si Rafa, dapat humihilik na. Aba, ayun, humilik naman din si Rafa. Ang galing. Di ba? Why is he not doing this? He's really sleeping. I cannot hear. Oh. Like father, like son yarn. Tinanong pa mismo ni Daddy Lorenzo kung totoong tulog si Rafa. Umuo naman siya. Sinunod din ni Rafa lahat ng sinabi ni Daddy para mapatunayan na tulog talaga siya. Oh ha? Most obedient awardee. Kwento ni Daddy Lorenzo, may prize na chocolate kasi si Rafa kung aabutan niyang tulog ang anak pagka-uwi galing sa trabaho. Favorite daw kasi ito ni Rafa. Ang nakakalo na video na yan may higit 2.6 million views na. Yes. Trending! At ito po ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Sison. Rafi Tima po. Kasama niyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.